Diyos po nating pinaglilingkuran ay Diyos ng himala at walang bagay na totoong mahirap para sa Kanya. At sa panahon, mga kapatid, na tayo po'y nasusukol na, andyan ang Panginoon, mga kapatid, na kailanman hindi nagkukulang, kailanman hindi nagpapabaya. Bagamat tayo minsan may mga limitasyon, bagamat tayo minsan may mga kakapusan o kakulangan, pero hindi ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Sa panahon na tayo tatawag sa Kanya, andyan ang Kanyang pagtugon. Andyan ang Kanyang pag-aabot ng ating pong mga sitwasyon at ang ating pong kalagayan. Bilang tao, may maraming sitwasyon, maraming bagay na imposible para sa atin na gawin. Kahit buo na sa ating isipan. May mga imposibleng sitwasyon na mahirap nating gawin, mga kapatid, sa sarili nating pamamaraan. Ngunit gusto ko pong sabihin sa inyo, ang imposible at mahirap sa tao ay posible sa Diyos. Ang ibig lang sabihin, kung nais natin maging posible yung ating mga iniisip, yung ating mga pangarap at plano, isama natin palagi ang Diyos sa buhay natin. Because with men, this is impossible. But with God, all things are possible. Kung kasama natin ang Diyos, posible sa Kanya ang lahat ng mga bagay. Alam po ba ninyo, mga kapatid, nagpapasimula ang milagro at himala ng Panginoon sa pamagitan ng pagsunod. Huwag nating expect ang milagro at himala kung tayo ay hindi marunong sumunod sa Kanyang salita. We cannot expect miracles if we don't pray. Sapagat ang milagro ay galing sa Panginoon. Pag hindi ka nag-pray, hindi natin natap yung authority na magbigay ng milagro at himala. There is a blessing in sharing and giving. When the Lord provides, He also sustains. Kahit sa panahon na tayo po ay kinakapos, pero kailanman hindi ka pagkukulangin ng ating Panginoon. Napatunayan na natin yan, mga kapatid. Napakalaking patotoo ang ginawa ng Panginoon during pandemic time. Naka-lockdown, mga kapatid. Nagkaroon ng mental stress dahil hindi makalabas yung mga tao. Ang isip nila parang sila'y nakakulong na lang doon sa bahay, na para bagang nandun yung stress, yung disappointments. Pero at totoo, mga kapatid, hindi ka pinagkulang, hindi ka pinabayaan ng ating Panginoon. May Diyos na nagpo-provide para sa Kanyang mga anak, mga kapatid, na nagtitiwala sa Kanya. Ang pagsusupply ng Panginoon ay hindi nakabatay sa ekonomiya ng bansa. Ang pagsusupply ng biyaya ng Diyos ay hindi nakabatay, mga kapatid, sa tinatawag nating kakayahan ng isang partikular na organisasyon. Ang kakayang mag-provide ng Panginoon ay nakabase sa yaman ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya sinabi ni Paul, "But my God shall supply all your needs according to His riches in glory in Christ Jesus." At gusto ko pong sabihin sa iyo magandang balita, ang kayamanan ng Panginoon ay hindi naubos. Ang kayamanan ng Panginoon sapat na magpuprovide. Alam niyo po, mga kapatid, meron pong sitwasyon sa buhay natin na ipinahintulot upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos. Upang mapapurihan natin siya at yung ating pananampalataya lubos na magkaroon, mga kapatid, ng pag-alab, lubos na pag-level up ng ating pananampalataya sa Kanya. Kung ano yung lakas mo na paghingi ng petition, ng request sa Panginoon, nung meron kang hinihiling, dapat yun din lakas mo sa pagpupuri at pagpapasalamat kapag tinugunan ng Diyos ang iyong panalangin.